And what Redeemer so worthy has covered sin with such love? And what unsearchable riches far beyond human words. Lord, your wounds have paid my ransom. What light can sever what is certain? What storm can wash away my hope? What thread of death can take my freedom? Lord, your wounds have paid my ransom. And what unspeakable mercy has emptied heaven's reserve? And what Redeemer so worthy has covered sin with such love? And what unsearchable riches far beyond human words? Lord, your wounds have paid my ransom. Jesus paid it all to him I owe. Lord, your wounds have paid my ransom. Lord, your wounds have paid my ransom. Lord, your wounds have paid my ransom. Hello, mic. Sound check, testing, mic 1, 2, 3. Sige pa, konti pa. Sound check, test 1, 2, 3. Okay na. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating Sunday morning service to Jesus Christ Baptist Church. We'd like also to welcome ang ilan nating mga kapatid at kaibigan na katunghay sa atin live via Facebook Live. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na awa at biyaya ho sa atin. Magandang umaga at ramdam na ang lamig. Amen. So ilang mga araw na lang ay Pasko na at marami ho sa ating mga estudyante ay nagsisimula na magbakasyon. At isang reminder na gawin nating productive, not just physically or materially or financially, but also productive spiritually
ang mga panahon na ito na tayo ay mas maraming oras sa ating mga kamay. Ano ho? So pag-pray natin yan at pagsikapan natin at ngayong oras po na ito ay tayo po focus sa ating pagsamba sa Panginoon at una ho sa lahat ay ang ating pag-aaral sa ating Sunday School. This is a very great day, napakagandang araw na binigay sa atin ng Panginoon. At kagaya ng ating napag-aralan naman nakaraan, lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. At isa sa mapapaalalahanan sa atin ngayong umaga ay yung aktibong kumikilos ang banal na Espiritu, hindi lamang sa loob ng church, hindi lamang sa buhay ng mga Kristiyano, kundi as we have seen last time, maging sa lahat ng nilikha ng Diyos. And we can look around and really praise God and appreciate ang kilos at gawa ng banal na Espiritu sa lahat ng mga bagay na ito. So bago tayo magpatuloy sa atin pag-aaral, hiligan natin for God na tayo pangunahan sa pag-awit. Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Tayo po'y magsasing lahat at tayo po'y tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, we soldiers of the cross, live by His royal banner, in us the suffer long, from victory unto victory.
Magsisikap po lahat. Ay, purihin po ang pangalan ng Panginoon. And napakaganda ng paalala ng last stanza ng ating inawit. Stand up for Jesus, stand in His strength alone. The arms of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Purihin ang Panginoon. At muli ho, tayo ho ay dadako sa ating hong pag-aaral ngayong umagang ito. And we are still continuing. Kaya naman na Berga, pakiulit yung proseso. Balik mo muna doon sa una. Okay, so tayo magpapasensya na ho. Tayo magpapatuloy sa pag-aaral. At tingin ko nakikita rin ng ating mga kapatiran na sa ating live stream, yung ating slides. And nagpapatuloy ho tayo sa pag-aaral sa napakahalagang doktrina patungkol sa banal na espiritu. So magbibiro tayo sa mga bagay na napag-aralan natin nakaraan. We had looked on the Trinitarian relationship of the Holy Spirit. In the Trinity, anong relasyon meron tayo nakikita ayon sa kapahayagan ng salita ng Panginoon? Well, una, nakita natin that there is equality. Hindi mas mababa ang anak, hindi mas mababa ang banal na espiritu kaysa sa ama. Nandun yung pagkakapantay-pantay. They are co-substantial, same substance, same essence. That means they are also co-equal and co-eternal. At yun ang relasyon ng banal na espiritu sa ama at sa anak. But there is distinction. Iba ang banal na espiritu sa ama at sa anak. And then procession, the Holy Spirit proceeding or coming from the Father and the Son. Ang banal na espiritu ay nanggagaling, sinugo ng ama at ng anak. The work of the Holy Spirit in the world. Ito yung pinag-aralan natin last 2 Sundays. At I hope na appreciate natin at kahit papano pag tumitingin tayo sa paligid, ngayong umaga or itong nakaraang 2-3 araw na paglabas mo ng umaga, ang lamig ng simoy ng hangin, na-appreciate mo yon. Well, nakita natin at natutunan natin na ang banal na espiritu ay involved not just in the church or in the life of the believers, kung hindi sa lahat ng bagay. Kagaya ng sinabi natin, isa sa mga problema patungkol sa kaisipan in relation to the Holy Spirit, He is too Christianized. That means He is only confined or He has been confined to the believers or the church only. Pag iniisip ang banal na espiritu, ito ay parang ang kilos niya, ang presensya niya, ang gawa niya ay dito lang sa loob ng church at sa buhay ng mga mananampalataya. Not so. Naalala ko nga ho, minsan nagka-travel kami ni Sister Jonah patungo sa aking mga biyanan at meron kaming nadadaanan na tarpaulin, malaking tarpaulin, oras ng himala. So, ba't oras lang? Hindi pwede bang araw? Hindi ba pwedeng buwan? Parang kinonfine lang nila sa oras na meron silang gawain. Ako ba natin yun? Again, gusto ko lang makita natin yung idea na ito na yes, masyadong na-Christianized ang idea patungkol sa banal na espiritu. Well, nakita natin that in order, sa order ng creation, involved ang banal na espiritu. In creation, involved ang banal na espiritu. And also sa mga laws at sa mga pagsusustain ng mga bagay-bagay na nilikha ng Panginoon, involved ang banal na espiritu. Also, in the life of animate creatures that involves us. Tayong mga tao at lahat ng mga nabubuhay, lahat ng may mga hininga, lahat ng may mga buhay nga ay dahan doon. Ang banal na espiritu ang nagbibigay, naglilikha at nagsusustento nito. At isang mahalagang paalala sa atin, in the realm of nature,
As much as in the religious or spiritual realm, it is the Spirit who gives and sustains life. Kung inyong naaalala yung ating pag-aaral sa soteriology o doctrine of salvation with regards to regeneration, ang banal na spirito ang nagbibigay ng spiritual na buhay sa isang taong patay sa kasalanan. So hindi lamang spiritual, kung hindi maging sa physical na buhay involved at nahandoon ang gawa ng banal na spirito. So every believer can and should look around and behold all of God's creation and be in awe of the great power, care, and wisdom of God towards all His creatures. In all this, the Holy Spirit is actively involved. Ang banal na spirito ay aktibo, gumagawa, kumikilos sa lahat ng mga bagay na nakikita natin, lahat ng nilikha ng Panginoon. Now, dito ho nag-concentrate yung ating pag-aaral last time in human community or yung ating tinatawag na common grace. At yung issue ay ang tao, siya ay patay sa kasalanan, siya ay lubos na apektado ng kasalanan, totally depraved, pero ang tao ay hindi nabubuhay ng kasagad-sagaran sa kasamaan. At yun ay sa kadahilanan na dahil sa katotohanan ito, ang tao ay maaari pa rin magkaroon ng kasiyahan at maayos at mabuting buhay sa mundong ito na apektado na ng kasalanan. Totoo ang tinuran ng isang mangangaral na si Bodhi Backham, ang nakakagulat ay hindi yung may nangyayaring masama. Ang actually nakakapagtaka yung may nangyayari pang mabuti. Sa tindi ng epekto ng kasalanan. Para bang ganito, yung isang taong nagdadrive, nagmamaneho, hindi siya naka-seatbelt, at nagdadrive siya, sabihin natin, ng 200 kilometers per hour. Hindi nun. Nagdumulas yung gulong, nagpaikot-ikot, nagpabali-balentong yung sasakyan, humampas sa puno, yuping-yupi. Tapos paglabas ng tao, meron siyang gasgas. Ang nakakagulat ay yung buhay pa siya. Sa tindi ng sira, sa tindi ng pagkawasak, nakakagulat na nakalabas pa siya ng sasakyan at nakapaglakad pa siya at nakatawa pa siya at kasama pa siya ng pamilya niya. With that picture, gusto kong isipin natin yung katotohanan, yung tindi ng epekto ng kasalanan. O mga kapatid, mga kaibigan, ang nakakagulat ay yung meron pa rin tayong mga mabubuting nakikita at nararanasan. Actually, ang problema ay hindi evil. Kung titignan talaga natin, bakit pa merong kabutihan? Well, because of the activity of God, particularly ang involvement at pagkilos ng banal na spirito, not just limited to Christians, but also among unbelievers. God, by the Holy Spirit, operates in certain ways among unbelievers to maintain a level of blessedness and goodness amidst natural evil. Ang banal na spirito, ang Panginoon ay kumikilos pa rin, maging sa mga hindi mananampalataya. Nandun pa rin ang biyaya at nandun pa rin ang kilos ng Panginoon sa kanila. Not in a saving way, but in restraining evil. Kaya yung pag-aralan natin last time. Because of this truth, sabi nga natin, ang tao ay maaaring may karoon pa rin ng kasayahan at makaranas ng mabuting buhay. Dinefine natin ang common grace, sabi ni Sam Storms sa The Gospel Coalition, common grace as an expression of the goodness of God is every favor falling short of salvation. Take note of that. Every favor falling short of salvation. Translation, anything good aside from salvation. Isang hindi mananampalataya, nag-take ng bar exam, pumasa. That's good. Naghirap siya, pumasa. That is common grace. Pag hindi ka Kristiyano, pero ikaw ay magbubukid, paglabas mo ng bahay mo, pagtingin mo sa iyong mga tinanim, ay merong bunga.
That's good. That is common grace. Na nai-enjoy pa rin natin with which this undeserving sin-cursed world enjoys at the hand of God. This includes delay of wrath, the mitigation of sinful natures, natural events that lead to prosperity, or all gifts that human use and enjoy naturally. No, lahat ng ito ay kabutihan. Anything good ay nagagaling pa rin sa kamay ng Panginoon. Nakita natin ano ang ilang mga parte nito o aspeto nito. There a restraint of sin or restraint from sin. God uses different means to provide restraints over the wickedness of man. May mga ginagamit. Yes, kumikilos ang Panginoon supernaturally, and also kumikilos ang Panginoon tinatawag ito madalas ng mga theologians ng ordinary means. Siguro maganda rin magkaroon tayo ng kategorya sa ating isip. Sa theology, meron tinatawag na supernatural or extraordinary means. At yun yung mga mahimala na kilos ng Panginoon, just like the virgin birth. That's miraculous, supernatural, extraordinary. Meron din naman mga ordinary means, normal means. Ito ay ordinary, nakikita natin, nararanasan natin, naobserbahan natin sa araw-araw, pero ito pa rin ay kaparaanan na dulot o bigay ng Panginoon. Merong iba't iba, external providence, just like the government. Can you imagine? Well, hindi natin kailangan imagine. Just look at history sa mga bansa na bumabagsak ang gobyerno. Walang nag-govern, walang nangunguna sa Book of Judges, and everyone did which was right in his own eyes. Parents, sa mga kapwa kong magulang at sa mga kabataang narito, ang mga magulang ay nilagay ng Diyos bilang otoridad para maging means ng disiplina at pagtuturo at paggagabay kung paano ang tamang kaparaanan ng pamumuhay at pakikitungo sa kapwa. And hindi lang ito limitado sa mga Kristiyano. There are unbelieving parents that disciplines their children very well. And sad to say, it just comes short ng biblical na disiplina at pagtuturo at paggabay sa kanila palapit sa Panginoon. Laws, mga batas. And lastly, even pain. Natutunan natin, pag nahandoon ang consequence, doon ang nasaktan tayo, natutunan natin, hindi na magandang gawin yun. Hindi na dapat, yung madalas kong ginagamit na illustration, pangarap ko yung hindi naabot dahil sa bawal na gamot, labis niya nang pinagsisihan ang kanyang kamalian. Dahil naranasan niya yung sakit, yung bigat, not just of physical pain, o natututo. These are external providences, kilos ng Panginoon, common graces ng Panginoon, and that is through the work of the Holy Spirit. There be preservation of religious and moral sense. Ang sabi ng Romans 2 verse 15, it is the work of the law written in their hearts. Ang Diyos, in every man, lahat ng nilikha, lahat ng taong nabubuhay ay may nakasulat na kautusan ng Panginoon sa puso ng tao. That's why innately alam ng tao, merong mga bagay ang tao na may masama at mabuti, merong moral law. Isa nga ho sa magandang itanong sa mga hindi naniniwala sa Diyos ay saan galing ang tama at mabuti? Saan ang galing ang tama at mabuti? Kung walang Diyos, masama bang pumatay? Bakit? Kung susundin natin ang evolution, survival of the fittest. If you're not fit, you're dead. Actually, if you're not the fittest, it will be the benefit if you will be killed. Bakit masamang pumatay? So, makikita ho natin pagdating sa isang worldview, sa evolutionistic worldview, there is no basis for morality. Saan man gagaling yun? Bakit dapat isa lang ang asawa? Hindi ba mas madadami ang lahi?
Kung survival of the fittest, di ba mas dadami kung maraming asawa? Again, hindi, saan nang galing yung morality? Merong nakasulat na batas ng Panginoon sa puso na kahit ng mga hindi mananampalataya. So implications, letter A, we must be willing to recognize the morally good acts of unbelievers. There is still goodness. Nakikita natin, may mga hindi mananampalataya na talagang tumutulong. Okay? Talagang may mga ginagawang kabutihan and we can appreciate that and praise God for that. Now, mahalaga rin na we must recognize that even in their best disposition, man is a sinner that needs salvation. So yes, may ginagawa silang mabuti, pero huwag tayong magkamali. Isipin na yung kabutihan nila ay sapat para iligtas sila. No. Yung kabutihan nila ay maduming basahan pa rin sa harapan ng Panginoon, kagaya ng ating napag-aralan. Yung kabutihan nila ay kapos pa rin sa kaluwalhatian ng Panginoon. They still need a Savior. Restraint from sin. Again, this is yung common grace. And then yung restraint from sin, preservation of moral sense. And then letter C, endowments of for earthly tasks. Nagbibigay ng kakayahan para sa mga gawain na ibinigay ng Panginoon. Primarily, binigay sa Genesis 1:28 to subdue, to take care, to utilize ang mga resources na binigay ng Panginoon sa atin in creation. God has given man the ability to utilize what God has created to improve and fulfill His task. Pwede tayong mamangha doon. Ano? Can you just imagine, siguro hindi alam na, sino dito ang walang idea, hindi nyo alam pag sinabing cassette tape? Alam niyo yung cassette tape? Sino ang inabot ang cassette tape? Sino ang hindi inabot yung cassette tape? Yung kumukuha ka pa ng lapis o kaya ballpen, lalo na kung yung Panda, pinakamaganda, isasaksok mo, tapos gaganon-ganon ka. Anong ginagawa mo? Nagre-rewind? Again, pero ngayon, digitally na lang, MP3, so on, lumabas yung CD, lumabas yung kung ano-ano pa, yung technological marvel, yung medicinal advancement. Can you imagine just 300, 400 years ago, anong klase ng medisina na meron? Well, actually, ang wala. Kaya noon, ang mga sakit na ngayon ay, kumbaga, hindi masyadong mabigat sa atin, noon ay pumapatay ng libo-libo, if not milyon-milyon. And then yung mga medicinal or medical advancements. So again, we can marvel sa mga bagay na ito, at ito yung ginagamit ng tao, yung talino, yung lakas, yung kapasidad, yung mga resources para magawa yung tungkulan na binigay ng Panginoon. Another implication of this, we may appreciate and make use of the skills and achievements of unbelievers. We can appreciate and make use yung mga skills and achievements. Sabi nga ho ni John MacArthur, usapan sa politika, ang kailangan mo lang bang ang pwede mo lang bang iboto ay yung Kristiyanong politiko. Or pag ang politiko ay Kristiyano, automatic ba siya dapat ang aking kailangan iboto? Again, that is outside the... Pagdating sa church, hindi pwedeng magpastor ang hindi Kristiyano. Okay? Pero pagdating sa presidente o mayor, hindi usapan actually ang pagiging Kristiyano, sino ba ang kwalipikado? Nakuha ba? May kakayahan at ang Diyos ay nagbibigay ng kakayahan maging sa mga hindi Kristiyano. I remember si John MacArthur ay nagbigay ng ilustrasyon. Kapag siya daw ay magpapa-opera, sabihin natin magpapa-opera, hindi niya tatanong, Kristiyano ba siya o hindi? Alam niya ba yung ginagawa niya o hindi? May sapat ba siyang kakayahan o hindi? Yun ang tanong doon sa doktor. Kung yung doktor ay may sapat ng kakayahan at Kristiyano pa, purihin ang Panginoon. Kung ang Kristiyano ay may kakayahang mamuno sa politika, okay, purihin ang Diyos. Pero we must recognize that even in unbelievers, God has bestowed abilities and skills para magawa yung mga katungkulan at mga binigay na gawain ng Panginoon.
So truly, God is the God of all creation. At babalik tayo sa pinaka-topic natin, and the Holy Spirit is involved in all of creation. Involved ang banal na Espiritu sa lahat ng mga nilikha ng Panginoon. Now, the work of the Holy Spirit in the Word. Noong nakaraan, the work of the Holy Spirit in the world. Ngayon naman, tingnan natin the work of the Holy Spirit in the Word. Particularly, ang ating gusto kong bigyan pansin natin is not the written Word first, but the incarnate Word. The Spirit and the incarnate Word. Anong ibig sabihin ng incarnate? Nagkatawang tao. Pagkakatawang tao. Ang nagkatawang taong salita. You remember John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. Ang relasyon, ang aktibidad ng banal na Espiritu in relation sa ating Panginoong Jesucristo. So the Spirit and the incarnate Word, the Lord Jesus Christ. Narito ang katotohanan, the Holy Spirit is very active in the life and ministry of Jesus Christ. Very, very active. As we will see sa ating pag-aaral ngayong umaga. But sadly, this truth is less stressed in current evangelicalism. Madalang itong nabibigyang pansin, madalang itong naituturo, madalang itong nabibigyan ng punto na ang banal na Espiritu ay kumikilos. Madalas, ang banal na Espiritu ay nabibigyan lang ng pansin kapag ikaw ay ligtas na at tumahan na siya sa iyo. At doon lang nasisimulan ang pag-iisip at pag-aaral at mga pagtalakay tungkol sa banal na Espiritu. Pero bago ka naligtas, at makikita natin maging sa ministeryo at buhay ng ating Panginoong Hesus, actively involved ang Holy Spirit. Number 1, tingnan natin sa kanyang conception, birth, and growth. Conception, birth, and growth. Again, napapanahon, magpapasko. Hindi natin sinasabi at hindi natin kiniklaim na December 25 pinanganak ang ating Panginoong Hesus. Walang may alam kung kailan pinanganak ang ating Panginoong Hesus. Ang alam natin, pinanganak siya. Ang alam natin, purihin ang Diyos, dumating siya. Now, ibang usapan yung magse-celebrate ka ba o hindi ng Pasko. I believe it falls under sa sinabi ng Romans chapter 14, let every man be convinced in his own mind. Kumbinsido ka, gusto mong i-celebrate, go on. Kumbinsido ka, hindi mo kailangang i-celebrate, you may not. Walang utos sa Biblia na ipagdiwang ang kanyang kapanganakan. Pero may utos na alalahanin yung kanyang kamatayan. At muling pagkabuhay, ginagawa natin yung every Sunday, and especially tuwing Lord's Table na gagawin natin mamaya. So, punta ho tayo. So, magsasegue tayo ng kaunti. In His conception, ang paglilihi, pagkapanakan, at kanyang paglaki. Number A, the Spirit is actively involved in the conception of Jesus Christ. Yung pagdadalang tao ni Maria sa ating Panginoong Hesus, aktibo at involved ang banal na Espiritu. Matthew 1 verse 18, ang sabi, ang record ng salita ng Diyos ay ito, now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Siya nasumpungan na may dinadalang bata na ito ay sa banal na Espiritu. Matthew 1 verse 20, but while he thought on these things, and that is Joseph, pinag-iisipan niya, behold, the angel of the Lord appeared unto him and in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Yung pinaglilihi niya, yung ipinagbubuntis niya ay sa banal na Espiritu. Now, anong isang halaga nito? Isang halaga nito sapagkat sa secular idea, sa secular realm, may mga lumalabas na mga impormasyon at mga dokumentaryo na nagsasabing si Jesus ay tila baga anak pa ng isang Romanong sundalo na nasalisihan si Joseph. Again, merong ito ang paniniwala nila.
Pero malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos. That is not so. Siya ay ipinaglihi at ipinagbuntis sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa Luke 1 verse 35, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also the holy thing, that holy thing which shall be born of thee, shall be called the Son of God. Ano ang pinagkaiba ng paano nangyari na pinagbuntis at ipinanganak ni Maria ay ang anak ng Diyos? Because of the involvement, the work of the Holy Spirit in Jesus' conception. The word come upon sa lumang tipan, dun sa sinabi sa Luke chapter 1 verse 35, the Holy Ghost shall come upon thee. Itong word na come upon is an Old Testament expression of being clothed with power. Magkakaroon ka, bibigyan ka ng kapangyarihan, ng kakayahan. At yung kapangyarihan at kakayahan ngayon comes is an alien power. Ibig sabihin ng alien coming from the outside, hindi iyon galing sa sarili. At sabi nga sa 1 Samuel 10:6, and the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shalt be turned into another man. So again, pinakita ko lang yung gamit ng word na come upon, at ito rin yung isa, yung meaning sinabi ng anghel kay Maria, and it pertains to the power ng banal na Espiritu na kikilos. Biblihin lang muna natin. And again, andun yung katotohanan na si Jesus, binigyan natin diin, siya nga ay pinaglihi, pinagbuntis sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang pinupunto nito ay yung katotohanan ng yung kapanganakan ni Jesus is of a virgin birth. Ang nanganak ay isang birhen at pinapakita nito ang ilang mga mahalagang katotohanan. Una, he is not a product of the will of man. Ang si Jesus ay hindi produkto ng kalooban ng tao. Pangalawa, he did not share in the original guilt or sin of Adam. Si Jesus ay hindi kabahagi. Wala siyang, kung aralan nyo yun na pag-aralan natin sa Romans chapter 6, Romans chapter 5, for as by one man sin came into the world and death by sin, hindi partaker doon ng ating Panginoong Jesucristo because of the virgin birth, because he is conceived of the Holy Spirit. And then lastly, again, just to remind us of the importance of the virgin birth, and by the way, sa Pasko, isang magandang pagbulay-bulayan ay hindi kung anong klaseng regalo ang matatanggap mo, kundi paano dumating ang pinakadakilang regalo. At siya dumating sa pamamagitan ng kapanganakan ng isang birhen. Lastly, he has all the essential nature of humanity. Truly, nagkatawang tao. Hindi siya mukhang tao, hindi siya mukhang tao lamang, hindi siya medyo tao lamang, hindi siya parang tao lamang. Siya ay tunay na tao. At siya rin ay tunay na Diyos. Letter B, the Spirit is actively involved in Jesus' human development. Meron tinatawag sa Bible na silent years ng batang buhay ng ating Panginoong Jesus. Nakikita natin siya inalay sa templo. Then pagkatapos noon, makikita lang natin siya. Kung hindi ka kami 7 years old sa templo. And then pagkatapos noon, yun ang bautismo niya kay Juan Bautista. So there are silent years sa mga batang buhay ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Pero meron tayong ilang mga informations na makukuha sa salita ng Panginoon. Aktibo ang banal na Espiritu even in the development ng ating Panginoong Jesus as a human being. Luke 2 verse 40, ang sabi, and the child, that is Jesus, grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Wow. Hindi ganun si TV. Pero again, handun yung pagkilos at aktibidad at involvement ng banal na Espiritu sa paglaki ng ating Panginoong Jesus. Just a warning, the scripture is much silent with regards to Jesus' childhood and growing up days. Be careful of extra biblical sources that tries to provide information. And again, kung kayo ay mahilig sa mga National Geographic, Discovery Channel, nandiyan ay readily available sa YouTube.
Merong mga na si Jesus daw, nung bata siya, nag-travel sila ng kanyang pamilya, napunta somewhere sa Spain pa yata, so on and so forth. Marami ng mga bagay na sinasabi patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Luke 2 verse 52, ang sabi, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. So nandoon yung increase. Nandoon yung kanyang pag-develop. So Jesus did grow up. Parang si Timmy, namamangha kami ni Sister Jonah. Dati, dun sa mesa namin, dati talagang sasakto lang yung ulo niya. Ngayon, hanggang tenga niya na. Tumatangka, nag-grow up. Dumadami yung vocabulary niya, nadagdagan, nade-develop. And Jesus, yes. Hindi siya magically mula sa manger, tapos biglang 32 years old na. Or 30 years old na. Not so. He did grow up, pero napakalimitado ng detalye na binigay sa atin ng salita ng Panginoon. So in His conception, birth, and growth, andun ang aktibidad at involvement ng Banal na Espiritu. In His baptism, temptation, and ministry, we can clearly see the involvement of the Holy Spirit. There A, Christ was anointed with the Holy Spirit. By the very word, by the way, yung word na Messiah, ang ibig sabihin ay anointed or anointed one. He is the Messiah. Siya ang pinahiran, siya ang hinirang. Sa kanyang bautismo, sa Matthew chapter 3, verse 6, simulan na lang natin sa verse 16. And Jesus, when He was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove. So again, huwag natin isipin na parang may ibon na dumapo. Pero ang description ng yung descent is like a dove. Descending like Him, like a dove and lighting upon Him. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So, nakikita natin ang Banal na Espiritu ay na bumaba, na inanoint ang ating Panginoong Kristo pagkatapos niyang sumunod sa tubig ng bautismo. Sa John 1 verse 32. And John bear record saying, by the way, ito yung testimony naman sa side ni John. Ang sabi ni John ay ito, and John bear record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon Him. Again, take note of the word, it abode. Hindi lang dumating ang Banal na Espiritu at umalis, kundi dumating ang Banal na Espiritu at nanatili. And it abode upon Him, and I knew Him not. Hindi siya kilala ni John. Now, pwede tayo tingnan na una, hindi kilala ni John na baka hindi pa sila talaga, walang Facebook noon. Na kahit yung mga kamag-anak mo yung pinsan mo sa probinsya na member mong nakita, alam mo ang muka. Bakit? Nakikita mo sa Facebook. Oo, walang ganun noon. At kung hindi talaga pupunta, at hindi madali ang pagka-travel, wala kang bus na pwedeng sakyan, at nahandong ka na agad. No, kailangan ng maraming buwan, araw na paglalakbay, upang makarating sa mga kamag-anakan at maaari ng ibig sabihin ni John ay hindi pa talaga sila nag-meet in person. Or, maaari ang ibig sabihin ni John na ito, kilala niya in person si Jesus. Pinsan niya si Jesus, at least pinsang makalawa. Hindi pinsang makalawa, pinsang makalawa. Kasi dahil si Elizabeth na nanay ni John ay pinsan ni Mary. Now, ang punto ay ito, I knew Him not. Nung makita ni John si Jesus, hindi niya agad alam na siya ang Mesiyas. Pero ang Diyos ang nagpatotoo. Ang sabi ni John, I knew Him not, but He that sent me to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on Him, the same is He which baptizeth with the Holy Ghost. Anong sinasabi? Yung nakikita mo na lalapagan ng Banal na Espiritu at mananatili sa kanyang Banal na Espiritu, siya
ang magbabautismo sa banal na Espiritu. That is, siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas. Ang sabi ni John, and I saw and bear record that that Jesus Christ, Jesus of Nazareth is the Son of God. Walang mistaken identity. Walang pagkakamali. Ang Diyos mismo ang nagpatotoo at nagsabi, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sa baptism niya, nakita nga natin na ang banal na Espiritu ay involved. So this event marks the start of our Lord Jesus formal introduction to His messianic ministry. Doon natin makikita, pagkatapos mabautismohan ng ating banal na Espiritu, pagkatapos lumapag ang banal na Espiritu sa Kanya, ay doon siya nagsimulang magministeryo. Doon siya nagsimula na gumawa ng gawain bilang ipakita at i-manifest yung Kanyang pagiging Mesiyas o tagapagligtas. Letter B, Christ's victory over temptation is through the Spirit. This is right after His baptism. Pagkatapos siyang bautismuhan, nahandoon ang katotohanan na siya ay tinukso. Kung alam natin yung record niya, tignan natin. Ang background, tignan lang natin yung background. Number 1, si Adan, sa Eden, ay tinukso at pumalya. Number 2, ang Israel, doon sa wilderness, ay pumalya. Pero pagdating sa ating Panginoong Kristo, nung siya ay tinukso doon sa ilang, siya ay nagtagumpay at hindi pumalya. So, role ng Holy Spirit sa Matthew 4 verse 1, then was Jesus led up of the Holy Spirit. Siya ay pinangunahan ng banal na Espiritu patungo sa wilderness. Sa Luke 4:1, itong record, and Jesus being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Siya ay dinala, pinangunahan ng banal na Espiritu doon sa ilang, at doon siya nakaranas ng panukso. Siya ay nag-ayuno, siya ay hindi kumain, and then dumating ang tukso pagkatapos ng kanyang pag-aayuno. After the temptation, we see the Spirit actively involved in the earthly ministry ng ating Panginoong Jesucristo. So nakita natin, sa bautismo, dumating sa kanya ang banal na Espiritu, and then pinangunahan siya at ginabayan siya ng banal na Espiritu doon sa ilang, at iningatan siya at binigyang kakayahan para magtagumpay doon sa tukso. And then, siya ay nagsimula ng magministeryo. At sa pagministeryo ng ating Panginoon Jesucristo, it is through the power of the Holy Spirit. Sa Luke 4 verse 14, ito po ang sabi, and Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of Him through all the region round about. So this is a summary, yung mga isusulat pa ni Luke. So, nakukuha niyo yung picture, binautismohan si Jesus, lumapag sa kanyang banal na Espiritu at nanatili sa kanya. At ang banal na Espiritu na ito ay inilid siya patungo sa wilderness kung siya tinukso at nagtagumpay ang ating banal na Espiritu. At pagkagaling niya doon, pag-return niya, pagbalik niya, He returned in the power of the Spirit. At pagkasabing He returned in the power of the Spirit, pagdating niya sa Galilee, ano nangyari? And there went out a fame of Him through all the region round about. Sumikat siya. Hindi dahil nag-post siya ng TikTok at nagkaroon ng 15 milyong viewers. No. Sumikat siya sapagkat nagsimula siyang gumawa, ipakita ng mga himala, nagsimula siyang mangaral, at lahat ng ito is in the power of the Holy Spirit. So Jesus did all His deeds through the power of the Holy Spirit. At napakahalagang punto nito, sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay nagpakumbaba. Ang kanyang mga ginawa dito sa lupa ay hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa Acts 10 verse 38, how ang sabi ni Apostol Pedro ay ito, how God anointed Jesus of Nazareth
with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was within him. So yung ministry mismo ng ating Panginoong Kristo is through the power of the Holy Spirit. So narito ang mahalagang katotohanan. The Spirit's presence in the life and ministry of Jesus is evidence that the Messiah has truly come. Yung presensya ng Banal na Espiritu sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Kristo ay ebidensya na siya nga talaga ang Mesiyas na ipinangako. Siya nga talaga ang tagapagligtas na hinihintay at siya ay dumating na. Matthew 12 verse 28, but if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. And yes, He did. Alam niyo, pinag-aralan natin to about the blasphemy of the Holy Spirit. Ang sabi ni Jesus, kung itong ginagawa kong mga himala, isa dito ay yung pagpapalaya sa mga masasamang espiritu, ay sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon, then dumating na ang kaharian. Bakit? Dahil nandun ang hari na kanilang hinihintay, ang anak ni David, ang Mesiyas. Na gusto ko lang basahin mo natin itong sinabi ni Luke sa Luke chapter 4 verse 16. Ang sabi, and he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Again, isang magandang halimbawa ito na meron tayo sa ating ginagawa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Anong sabi daw? Yung Sabbath day, yes, si Jesus ay isang Hudyo, they observe Sabbath, and sila nagpunta doon sa synagogue. Ang synagogue ay hindi Greek word ng sinangag. Okay? Synagogue, that is lupon ng mga Hudyong nagtitipon. And then sila ay nagtitipon in the Sabbath day, and he stood up to read. Siya tumatayo para basahin ang salita ng Panginoon. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written. And by the way, pag nabasa niyo he opened the book, hindi yun ganun. Ang book nung panahon ng ating Panginoong Hesus ay ganun. Scroll type pa. Ay ngayon, ang maraming libro ngayon, puro ganun na lang. E-book na. Again, nag-develop. Nevertheless, he opened the book, sa book of Isaiah, at nasumpungan niya ang isang lugar na kung saan ito ang sinasabi. The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me. So again, yung punto, the Spirit of the Lord is upon me. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Ito'y galing sa Isaiah chapter 61 verses 1 and 2. Ito yung binasa ng ating Panginoong Jesucristo. So, tumayo siya, binuksan ang book, ang Bible, meron yung scroll ng time na yun, at binasa niya ang salita ng Diyos. Ang sabi, verse 20, and he closed the book and gave it again to the minister. So, close yung scroll, dahil napakahalaga nun, binigay doon sa minister, and sat down. Naupo siya, and the eyes of all them that were in the synagogue were fastened unto him. Lahat ng mga mata nakatutok sa kanya. Verse 21, and he began to say unto them. And that is a great model in preaching. We open the Word of God, we read the Word of God, and we preach the Word of God. And he began to say unto them, at ito yung interpretation ni Jesus doon sa binasa. This day is this scripture fulfilled in your ears. Ngayong araw na ito, ay ang kasulatan na ito ay naganap sa inyong mga tainga. Kayong mga nakapakinig, ito na yung kaganapan. Ito yung fulfillment. Isaiah 61 verse 1 and 2 is a messianic passage. Ito ay patungkol sa Mesiyas na darating, ang alipin ng Panginoon. At ang sabi ni Jesus, nangyari na yun ngayon. Simply saying,
That's me. Ako yung alipin ng Panginoon, ako ang Mesiyas, naganap na ang bagay na ito. So, wala na tayong ibang hinihintay na darating. Lalong hindi yung taga Davao na sinampahan ng kaso. At huwag kayong mag-alala, yung Omicron virus ay hindi dahil sinampahan siya ng kaso. Hindi ganoon. May kumakalat sa social media na yun daw ang sinasabi. So, ang sabi ni Jesus, this day is this scripture fulfilled in your ears. Natupad ito. Ako ang katuparan, ako ang Mesiyas, ako ang tagapagligtas. And lastly, hindi tayo matatapos ho ngayong umaga. He is involved mula doon sa kanyang kapanganakan and then hanggang sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Involved ang banal na Espiritu. In number 1, in the death of Christ. Christ's offering of Himself is through the Spirit. Ang pag-aalay ng ating Panginoong Hesukristo ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hebrews chapter 9 verse 14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. So pinapakita, ini-stress ng author ng Hebrews yung greatness or yung dugo ni Jesus, yung pag-aalay ni Jesus ay mas dakila. At ito, pag-aalay na ito is through the Spirit, through the eternal Spirit. So yung pag-aalay ni Jesus, doon sa krus, sa kanyang pagkabayubay at kamatayan doon sa krus, nakikita natin na involved pa rin at gumagawa pa rin ang banal na Espiritu. So let us meditate on this. If Christ's own offering is done in and through the Spirit, how much more should our service and offering to God? Kung yung pag-aalay ni Jesus ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, at kagaya na nakita natin sa nakaraang punto, yung kanyang pagmiministeryo, yung kanyang mga pangangaral at mga himala ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. How much more na tayong mga Kristiyano, lalo na ang mga tumatayo sa likuran ng pulpito, ang mga naglilingkod sa iglesia, at bawat isa sa atin sa paglilingkod, hindi ito sa pamagitan lamang ng ating mga intelektual na kakayahan o kapasidad o mga giftings na meron tayo, maging yung gifts na meron tayo galing sa banal na Espiritu. Ito ay dapat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu o gawin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Letter B, Christ's resurrection, ang muling pagkabuhay ni Jesus is of the Holy Spirit o sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Romans 1 verse 3, concerning His Son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh and was declared to be the Son of God with power according to the Spirit. And dun kaya may close and open parenthesis sapagkat sa King James naka small letter S, and I believe it is not Spirit, that is attitude, but Spirit, capital S, the Holy Spirit, according to the Holy Spirit of holiness by the resurrection from the dead. So sa muling pagkabuhay ni Jesus ay aktibo ang banal na Espiritu, involved ang banal na Espiritu. So makikita ho natin yung Trinitarian involvement. Ang sabi ni Jesus, wala makakakuha ng buhay niya. Siya ang naglalapag ng buhay niya, siya rin ay may kapangyarihan na kunin ito muli. And then napakaraming mga verses na nagsasabing si Jesus ay binuhay muli ng Ama. At narito naman, ang banal na Espiritu ay kumikilos at aktibo at involved sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Peter 3 verse 18, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Sa mga young people, yung word na quick, hindi lang sa young people, sa lahat sa yung word na quicken dyan, hindi pinabilis. Okay? Ang quicken dyan, Old English meaning made alive. He was made alive. He was resurrected
by the Holy Spirit. So pag tinanong ka, sino ang nagbuhay muli kay Jesus? Minsan ginagamit niya ang mga gustong ipakita na si Jesus ay mas mababa. Ang sagot, ang sarili niya, ang banal na Espiritu, at ang Ama. The Trinity is involved sa kanyang muling pagkabuhay. See, Christ's ascension paved the way for the another comforter to come. Ang sabi ni Jesus, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. Siguro, minsan, ewan ko kung nasubukan nyo na hang mangarap na siguro mas masarap kung nandito si Jesus ngayon, ano? Pero narito ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, it is expedient for you that I go away. Maganda, mainam para sa inyo na ako ay umalis. Why? The Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. Pag ako'y umalis, isusugo ko sa inyo ang banal na Espiritu. Now, remember, di ba na minsan sa theology natin, alam natin the Holy Spirit is co-equal, co-eternal, co-substantial. Pero may mga pagkakataon sa appreciation natin at sa application natin parang, ay hindi, mas gusto ko kasama si Jesus kaysa sa... No. Huwag mo isipin na nung umalis si Jesus at sinugo niya ang banal na Espiritu, huwag mo isipin na ang pumalit ay mas mababa. Hindi. So, ma-appreciate natin, nung umalis ang ating Panginoong Jesus, sinugo niya ang Comforter, and that is none other than the Holy Spirit, who is co-equal, co-eternal, co-substantial with the Son. So, we greatly appreciate the saving work of Christ for us. Na-appreciate natin at madalas natin ipinapangaral. And sa maraming mga pag-aaral at pangangaral natin dito sa church, ang pangunahing nababanggit ay si Jesus sapagkat yun ang gawain ng banal na Espiritu. He will glorify me, sabi ni Jesus. The Holy Spirit will glorify Him. Pero as we greatly appreciate the saving work of Christ, and we should, narito yung hamon sa atin na dito tayo matatapos. Let us also appreciate and praise and thank God, the Holy Spirit, for His work in Christ for our salvation. Anong punto? Mula sa paglilihi, sa kapanganakan, paglaki, sa buhay, sa bautismo, sa ministeryo, sa kamatayan, muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Handon ang aktibong kumikilos ng banal na Espiritu. Ang ating kaligtasan ay gawa talaga ng kadyosan. That is the triune God. At ma-appreciate natin, we greatly appreciate the saving work of Christ. Let us take time to meditate and to appreciate and to glorify and to praise the Holy Spirit sa kanyang involvement sa ginawa niya sa pamamagitan ng ating Panginoon o sa ating Panginoong Kristo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So yes, nahando ng pangunahin na babanggit na napupuri ay ang ating Panginoong Jesus. Doon na nabibigyang lugod at napupuri ang pangalan ng ating Ama na nagsugo sa ating Panginoong Kristo. Pero i-appreciate din natin ang katotohanan na involved in all of it ang banal na Espiritu. Take note again, ang banal na Espiritu na ito, nakapantay ng Ama at ng Anak. Ang banal na Espiritu na ito, na involved sa lahat ng pangyayari upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, ay siya ring banal na Espiritu na nakatahan sa atin na ngayon tayo ay ligtas na. Appreciate natin at purihin natin ang pangalan ng Panginoon sa katotohanan na ito. Ito matatapos yung ating lesson. Medyo maaga tayo natapos ngayon, earlier than expected. Baka meron pong may tanong. Tingnan din ho natin sa atin hong live stream. Sa PM, wala naman ho nag-PM sa akin. Sa text message. Hello, Check.
Meron lang ho nag-comment, friendship with the world is enmity with God, and that is true. At kaya ho, napakahirap talaga ng isang Kristiyano na pumasok sa politika. Napakahirap. Hindi ibig sabihin hindi siya Kristiyano, pero napakadelikadong because of the nature ng politics na meron tayo dito sa Pilipinas. So, thank you po. Brother Toto, may tanong po. Gandang umaga po, Brother Morning po. Paul. Tatanong ko lang kasi, ang sabi ng Panginoong Diyos, this is my beloved Son, in whom I am well pleased, sa ating Panginoong Kristo. Pero dun sa Matthew 1:20 kanina, sinasabi na ang pinaglilihin ni Maria is of the Holy Ghost. Ngayon, medyo nalito lang ako kasi in the Godhead, di ba, magkakaibang person, ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit. Nalito lang ako dun sa Matthew 1:20 na ang sinasabi na ipinaglilihin ni Maria is of the Holy Ghost. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, this is my Son in whom I am well pleased. Yun po. Ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, medyo nalito lang ako kasi ang Panginoong Diyos yon, ang Ama yon. Pero ang sinasabi doon sa paglilihin ni Maria is of the Holy Ghost. Is conceived of the Holy Ghost. Nalito lang ako doon. Okay, thank you very much po. Susubukan kong unawain ng ating yung mas mainam ito. Minsan ho, isa sa mga kailangan ho nating pag-ingatan kapag pinag-aaralan natin ang patungkol sa Panginoon, ay isipin natin at unawain na ito sa pamamagitan ng paraan natin. Na para bang ang tatay ko ay, halimbawa, ang tatay ng batang yun, ang tatay ni A ay si B. Pero si A ay ipinanganak sa pamamagitan ni C. Paano naging si A yung tatay niya? Pinanganak pala siya sa pamamagitan ni C. Parang ganun ho ba yung tanong word, Totoy? So again, that is thinking through the lens of human experience sa human realm. Pero hindi ho ganun pagdating sa Panginoon. So, ang punto ko lang, ang gusto kong sabihin na ito, hindi nagkakaroon ng conflict. Yes, He is conceived of the Holy Spirit. And again, dahil sa kanilang gagamitin ko na yung word, sa kanilang economical subordination in the work of salvation. At yun din yung relationship within the Trinity, that He is the Father at laging tinutukoy ng ating Panginoong Jesus, He is my Father. At ang Ama mismo nagsabi, this is my beloved Son. At itong kapanganakan na ito ng ating Panginoong Hesukristo, and by the way, yung pagiging anak ng ating Panginoong Jesus ay hindi nagsimula lamang nung ipinanganak siya ni Maria. At maraming doon nagkakamali. He did not become the Son when He was conceived. Kung naalala niyo ho yung subordination, it is an eternal subordination. Jesus Christ from eternity is the Lamb of God, slain before the foundation of the world. Nandun na yung distinction, nandun na yung kanilang economical subordination. So siya ay ipinanganak. Ang binibigyang pansin ho doon ay yung kanyang kapanganakan sa physical. Upang siya ay ipanganak sa physical, it is of the work of the Holy Spirit. Pero yung kanyang relasyon, sana kung makita nyo, yung kanyang relasyon sa Ama bilang anak, ay hindi lang naman nagsimula doon sa kanyang kapanganakang physical. It is within their relationship in the Trinity, and that is an eternal relationship within the persons of the Trinity. So yes, siya ay conceived of the Holy Spirit, but yes, nananatili pa rin ang katotohanan na ang Ama, ang kanyang Ama ay ang God the Father. So I hope na, ewan ko kung naging malabo ako o naging malinaw, pero sana na-anuhan ho natin. So ingatan natin yung dalawang bagay na yon. Natignan natin ang mga relasyon na ito sa pamagitan ng paraan which is madalas nangyayari sa atin. And then ang pagiging anak ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi naman nagsimula nung siya ay ipinaglihi at ipinagbuntis. No? Even before that, distinct persons, and there is already, as we have studied, the eternal subordination within the Trinity.
thank you po. And kung kailangan pa ng dagdag na pag-uusap, kailangan ko pa siguro mas linawan pa kung paano ko sasabihin yung sasagutin yung tanong ko na yun. Meron pa ho ba may tanong? Ayun, si Virgin. May mic ko para marinig din ng mga kapatiran natin online. Actually po, hindi po siya tanong, isang observation lang po. Kasi nabanggit din kanina na about subordination. Kasi marami nagsasabi na porket sinugo, mas sumababa siya. So, mapapansin din mo natin, nung ating Panginoong Jesucristo na dito sa lupa, ang nag-ooperate siya in the power of the Holy Spirit. So, kung magiging consistent sila sa belief nila na mas mababa yung Holy Spirit, during that time na dito ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong Jesucristo ang tawag dito? Nagmi-minister siya in the power of the Holy Spirit. So, pwede rin nating sabihin doon na mas mataas din ang Holy Spirit kaysa kay Jesus Christ. So, hindi siya pwedeng magkaroon ng mas mababa si Jesus Christ at mas mataas ang Holy Spirit. Because at other passages, makikita naman natin doon na ginagamit naman ng ating Panginoong Jesucristo yung power ng Holy Spirit. So makikita rin natin doon, sasabihin ba natin na mas mababa, mas mataas ngayon ang Holy Spirit kaysa doon sa ating Panginoong Jesucristo. So isang observation lang po doon na pwede nating pag-isipan na hindi porket sinugo, mas mababa. Yun po. Salamat po. Okay, thank you very much. That's a good insight. Yun nga, isa sa madalas nating may encounter, kita mo na sinugo ang anak, mas mababa ang anak. Sinugo ang banal na spirito, mas mababa ang banal na spirito, pero as pointed out, and a good observation ni Brother Jem, ay ang Panginoong Jesus ay namuhay, nagministeryo, all His miracles, all His doings, ay through the power of the Holy Spirit. So, ano ba yun? Mas malakas na ngayon ang Holy Spirit, mas mataas na ngayon ang Holy Spirit kaysa sa ating Panginoong Yesus. So, it doesn't work that way. Yung subordination is economic, because of their work in salvation, sa paggawa ng ating kaligtasan. Pero yung nagpapakita na mas mababa, essentially, and parang mas maliit na Diyos, ang banal na Espiritu at ating Panginoong Jesucristo. So, thank you very much po, Brother Jem, sa observation na yun. Again, hindi lang question, maaaring appreciation o maaaring application ng ating napag-aralan. Hindi lahat nakikita ni Brother Paul. Again, meron iba't ibang expertise ang mga naririto o mga karanasan na maaaring, nga Brother Paul, totoo yun. At nakikita dito sa parte na ito para lang mas ma-appreciate po natin. Baka meron pa ho. Not just today, even our previous lessons. Questions, comments, or clarifications? Si Bernard. May mga Christian songs po na may mga lyrics like God died. Hindi ko ma-recall, mayroon ako nire-recall Last Sunday, kinanta natin yun. Na song. Hindi ko ma-recall yung mismong title. I'm speaking of theologically sound songs, no? May mga ganong mga lyrics. Pwede ba natin masabi na ang Diyos ay namatay? In a sense na yung pagka-Diyos ay namatay nung si Kristo ay namatay doon sa krus. Kasi ang isa sa mga concern ko doon is that pwede rin ba dahil ang Diyos ang namatay, pwede rin kayang masabi na yung triune God ang siyang namatay kasama ni Kristo nung siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Okay, thank you po doon sa tanong. It's a very tricky question. Sapagkat sinusubukan ko alalahanin, baka mayroong nakakaalala. I believe last Sunday kinanta natin to. Hindi naman yata yun sa mga Christmas songs. Basta pag naalala natin yung title, sinabi doon na God died. Namamatay ba ang Diyos? Naalala ko yung debate ni James White with the Iglesia ni Cristo. Actually, isa sa binabato, nung namatay si Jesus, paano yan? Hindi na Trinity. Tunity na lang. Patay daw At maganda yung tugon ni James White, teka muna, ano bang pagkaunawa mo sa death?
Is death a cessation of existence? Pag ba namatay ang tao, nag-cease na siya to exist? No. It doesn't mean na namatay ay nag-cease to exist. It doesn't mean na namatay si Jesus for 3 days, incomplete ang Trinity. No. Jesus did not cease to exist dun sa 3 days na siya ay patay. So, kumpleto pa rin ang Trinidad. Now, so that's with regard dun sa, wag kayong magpadali dun sa Tunity. Ano? Hindi Trinity, Tunity na lang daw. Now, with regards to your question, God died. And I think, kailangan na natin mas maging maingat. Dahil alam natin, God, by His very nature, is eternal. Wala siyang pasimula at wala siyang wakas at hindi siya namamatay. Pero in the way na ang tingin ko gustong ipahiwatig noong awitin ay hindi ang Diyos ay nag-cease to exist. Hindi rin ibig sabihin na ang eternal God ay suddenly He did not become eternal anymore. Kundi ang binibigyang punto nung mang-aawit ay kung sino ba yung namatay. Ang namatay ay hindi basta ang namatay sa krus para sa ating kaligtasan ay hindi basta tao lamang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Truly God and truly man. At hindi yun nagbago doon sa krus. Pero hindi siya nag-cease to exist. And yun nga yung wonders of wonders. Paano na ang ating Panginoong Jesus na Diyos ay dumanas. Paano nangyari? Paano ito? Na siya dumanas ng kamatayan para sa atin. So, hindi ibig sabihin na nawala ang buhay ng Diyos, nagtumigil ang buhay ng Diyos nung sinabing, hindi pala yun. Kala ko na i-flash yung kanta ko. Mahanap niyo yung kanta, mas maganda. Nevertheless, ang punto ho ay hindi nagpapahiwatig, tingin ko yung awitin na yun ay hindi nagpapahiwatig ng theological idea na ang Diyos ay namatay. Kung hindi yung kanta niya nagpapahiwatig ng idea kung sino ba yung namatay. Yung kadakilaan nung namatay. So, naalala ko yun kasi sapagkat last Sunday, 2 Sundays ago, medyo nag-strike sa aking idea. At yes, I hope pag na-encounter natin yung mga lyrics na yung gumugulong yung ating theological wheels at nauunawaan natin, hindi ibig sabihin nito na ang Diyos ay namatay. Ang ibig sabihin nito na ang Diyos na nagkatawang tao ay namatay. And by the way, that is the same idea, historically speaking, okay? Historically speaking, yung idea na na-formulate yung kataga na madalas natin naririnig sa Roman Catholic Church ay patungkol kay Mary, Mother of God. It's the same idea. Hindi ibig sabihin na kay Mary nagsimula ang existence ng Diyos. Okay? Hindi yun ang idea. Hindi rin ang idea din nung nag-compose noon ay hindi nagpapakita na si Mary ay mas mataas sa Diyos. Ang punto nung sinabi na yon na Mary, the Mother of God, na ang ipinanganak ni Maria ay Diyos. Nakuha niyo ba? Dahil merong maling doktrina na ang ipinanganak ni Maria ay tao lamang. So yun yung pinoprotektahan ho no. Now, I know, pwedeng i-twist and turn ito sa mga maling katuruan o mga paniniwala. Pero I hope na gets din naman ni Berda. I know alam ni Berda rin at higit sa malamang tinatanong yun para mas maging aware ho tayo. So, hindi ko maalala yung tono. Pag naalala ko yung tono, maalala ko yung kanta. Anyway, ipigilan ko na yung sarili kong alalahanin. Pero yun ang punto. Hindi para mag-provide ng theological na mag-state ng theological na proposition na ang buhay ng Diyos ay naputol o nagtapos. Which is yun yung ginagamit natin. Yung pag sinabi natin namatay, yung physical life ay naputol at natapos. Ang binibigyan din doon ay sino ba siya na namatay sa krus. And again, kung ninitpick natin, yes, ang namatay totoo si Jesus at namatay totoo ang kanyang ang kanyang pagkatao. Ano?
So, thank you doon sa tanong, Brother Darren. Meron pa ho ba? Last one? Or last na yon? Last na siguro yun. Tayo ho ay, salamat po sa mga questions and those are very welcome. Tayo ho ay patuloy na lumalago sa mga bagay ho na ito. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Namamangha kami. Namamangha kami sa iyong pagliligtas. At Lord, nakita namin ngayon at napaalalahanan kami na, oo, Diyos, Ikaw na aming Ama ang nagplano ng lahat ng ito. At ang aming Panginoong Jesus ang siyang tumubos at nagsagawa ng kaligtasan na ito. Pero Lord, napaalalahanan kami ng katotohanan ng banal na Espiritu ay aktibo rin naman kumikilos at involved sa lahat ng ito. O pinupuri ka namin at pinapasalamatan. At ano, Panginoon, ang hiwaga at gaano katindi ang pribilehiyo na ang banal na Espiritu na noon pa man din sa paglikha ay aktibo at kumikilos na. Ang banal na Espiritu na aktibo at kumilos sa buhay at pagliligtas na ginawa ng aming Panginoong Jesus ay siya ring banal na Espiritu na aktibo at kumikilos at nakatahan sa bawat mga anak mo. O help us, Lord, to appreciate it more. Bigyan mo kami ng mga mata na nakakakita ng mga spiritual na katotohanan na ito at kung patuloy na maluwalhati. Ingatan mo kami, pagpalain mo maging ang kabuuan ng aming gawain. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. O bago tayo dumako sa ating break time, ilang mga paalala po. Yes, salamat sa Diyos, medyo mas dumadami tayo sa ating bahay-sambahan, pero ingatan pa rin natin ang bawat isa, maintain physical distancing as much as possible, yung ating mga face mask, suot pa rin natin. Yung mga magkakapamilya, mag-aasawa, okay lang na magkatabi. Yung kung mag-asawa kayo at hindi kayo magkatabi, baka kailangan nyo ho ng counsel. Hindi, biro lang. Biro lang. Pwede ho yung mga magkakapamilya ay magkakatabi just also to conserve space sa atin hong bahay-sambahan. So God bless po. 10-minute break po tayo. May kape ho dyan. Malamig ang panahon. Pwede ho kayo magkape. And maintain natin. Yes, may face mask pero mag-fellowship pa rin tayo. Welcome natin maging yung ating mga panauhin. God bless po. Break time po tayo.